A blessed, blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Masyado akong maaga ngayon, no? 8 o'clock in the morning. Usually 10 o'clock yung ating morning devotion. Pero today, inagahan ko po talaga kasi meron kaming kailangan asikasuhin. No? Pero ito ay mahalagang gawain, no, yung ating morning devotion, kaya ito yung uunahin natin ngayong umagang ito. Ayan, so today is July 6 and tayo ay tatalakay ng ating pang day 3 dito sa ating nasimula na series dito sa ating Seeking God in the Morning. So, bago tayo magsimula, tulad ng dati, hinihiling ko po ng bawat isa sa atin ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito at patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita at patuloy namin itong maisabuhay. Bigyan mo po nawa ng karunungan ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga aral ng tama at may karunungan. At patuloy mo po nawang pagpalain ang gawain na ito at bigyan katagumpayan, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nagsusumikap na lumakad ng tuwid sa iyong banal na harapan. Patuloy din namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at saka mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po nawa silang tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Ikaw po nawa ang laging manguna sa aming buhay, sa aming mga ginagawa, Panginoon, at hinihiling namin, Panginoon, na lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So muli, welcome dito sa ating Seeking God in the Morning, dito sa ating bagong series na pinamagatang Virtue in Action. Ayan, sige. May kasama ko ang aking asawa. Teka, wait lang. May aabot lang ako. Dad. Okay. Naka-ready na siya. Ayan. Ayan, kasi kami po ay may kailangang asikasuhin sa Ortigas today. Ayan, kaya medyo malayo pa yung ibabiyahin namin. Kaya inagahan na namin itong aming itong gawain, no? Kasi ito talaga yung unang gawain ko araw-araw sa umaga, no? So magpatuloy na tayo, no? Una, mag-recap muna tayo. Nung nakaraang Friday, no, sa ating day 2, ay tinalakay natin ang kahalagahan ng katapatan or faithfulness. Pinag-usapan natin yung buhay ni Abigail, no, sa banal na kasulatan. Siya yung isa sa mga inspiration natin or ginawa natin example, no, doon sa ating topic na faithfulness. Pinakita ni Abigail na ang tunay na lakas na nasa mahinahon at matalinong pagtugon sa krisis, yun yung kinakailangan para maging matagumpay. Ayan. So sa atin, no, sa ating buhay, minsan pagka tayo ay humaharap sa mga krisis, napakabilis nating mataranta o mag-react agad, no? Sa panahon ngayon, no, pag nag-react tayo, social media agad, ganyan, no? Or ikwento na natin or sabihin na natin. So, parang ang bilis nating mag-react, no? Pero dito, kailangan talaga ng mahinahon, no? Yung pagiging tapat ay nangangailangan din, no, ng kahinahunan, no? At syempre, yung matalinong pagtugon. Ayan. So, natutunan natin, no, na ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ay ang pagsasanay
para sa mas malalaking responsibilidad sa buhay. Ayan. So, napakagandang pinag-aralan natin yan nung Friday, no? Weekends. At ngayon, no, nandito tayo sa ating day 3 na may pinamagatang ang katapatan ng pusong nakayuko sa Diyos. Ang katatagan. Tapos na pala tayo sa katapatan. Katatagan na tayo. So, ang katatagan, ulitin ko, day 3, ang katatagan ng pusong nakayuko sa Diyos. Ayan. At ang ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito ay meron tayong dalawa, no, na Bible verse. Ang una ay matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 19. Ayan. At ito po yung sinasabi, no, sa King James Tagalog Version. Ang puso ng tao ay nagbabalak ng kaniyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ayan, ng kaniyang mga hakbang. So, tayo, no, nagpaplano ng gagawin natin, no, katulad yung lakad namin ngayon, no, kami yung nagpaplano, pero ang Panginoong Diyos ang nagtutuwid. Kaya napakahalaga, no, na sa bawat lakad natin ay hihilingin natin yung gabay ng ating Panginoong Diyos. So, naalala ko yung biyahe namin nung nakaraang Saturday, no, nung isang Saturday pa, no, nung June 27. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos na iningatan niya kami kasi nung labas na kami ng subdivision, sabi ko, ay mag-pray muna tayo. Yan. So, pinangunahan kami ng aking asawa sa panalangin at hiniling namin yung gabay niya. So, meron kaming planong lakad. Pero hindi namin alam yung tatahakin namin, no? Ibig sabihin, hindi namin alam kung ano yung pagdaraanan namin sa biyahe. And along the way, nung pumutok yung gulong namin. Ayan. At as in, talagang natanggal siya, nawarat siya. As in, talagang yung rubber, parang sumasayad na lang, umaano na lang, sumusunod-sunod na lang, yung bakal na talaga yung nakaano doon. At nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos na una, hindi mabilis yung pagpapatakbo, no, ni Sismar. At kaya nung pumutok yung gulong, parang lang kami, parang nayanig lang kami konti, no, pero hindi naman kami nag-skid talaga. Tapos yun na nga lang, no, dahil nasa expressway kami, so maingat naman, no, dahan-dahan na niliko, no, ni Sismar. Buti na lang hindi siya matatarantahin, no, kasi ako ay matatarantahin talaga. Aminado ko yung mga kahinaan ko na yan. Kaya nga, eto, pinag-aaralan natin to, malaki talagang bagay nito na nagpapaalala rin, no, hindi lang sa inyo, sa akin, no, na yung mga ganong sitwasyon kailangan tayo kalmado at andun yung faith natin, no, sa ating Panginoong Diyos. So yun, nung time na yun, no, ginilid yung sasakyan at dumating naman agad, no, yung tulong, napakabilis na may tumulong sa amin. So, naalala ng asawa ko noon, baka ma-wrecker kami doon sa expressway, pero maayos naman, no, nakabiyahe rin kami papunta, nakarating kami, no, sa tulong ng Panginoong Diyos. So, dito sa verse na binasa natin, no, yung naalala ko, no, yung experience namin na ito. So, napakahalaga na lagi tayong humihingi, no, ng gabay ng Panginoong Diyos. Kaya pagpalain nawa, no, nung pagkabasa nitong banal na kasulatan. At ang second, no, na verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan naman sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. At ito po yung sinasabi, no, sapagkat hindi sa atin ibinigay ng Diyos ang espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig ng pagpipigil sa sarili. At ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Ayan, so napakagandang nabasa natin sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 7, Kapitulo 1. Ayan, 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Ayan.
sa mundo, no, sa mundong madalas tayong diktahan ng pagiging maingay, no, maging loud, ayan, o mabilis kumilos katulad ng binabanggit ko kanina, no, parang ang bilis nating mag-react, no, sa mga sitwasyon. Ayan, so buti na lang, no, sa yung experience nga namin, no, nung time na yun ay kalmado yung mga kasama ko. Ayan, so yun, no, sa mundong madalas na nakikita natin, naririnig natin yung mga tao na masyado nilang ina-express, no, yung kanilang sarili at gusto nilang kumilos ng mabilis para magtagumpay agad, no? Madali lang tayong makaramdam, no, ng takot at anxiety sa mga ganyang situation. Kaya siguro sa panahon natin, usong-uso yung sakit na yung anxiety, yung mga ganyan, yung depression, anxiety, kasi sobrang bilis, no, ng parang laging may competition, parang kailangan hindi ka nahuhuli, ganon yung dinidikta na kasi ng mundo sa bawat isa sa atin. Pero pansinin niyo yung yung buhay sa probinsya na madalas nakikita natin sa social media, parang ang quiet, ang peaceful, no? Parang sasabihin mo, parang yung oras matagal, parang ganun. Pero minsan inaasam natin yung ganun, pero still, no, nadadala tayo ng sanglibutan, no, nung kung papaano tumatakbo yung buhay dito sa mundong to. So minsan akala natin ang kailangan natin is kontrolin natin, no, yung mga bagay-bagay, kontrolin natin lahat para maging influential tayo, para mas maging magaling tayo, para mas maging on top tayo. Pero ang tunay, no, ang totoong quiet power ay hindi nanggagaling sa control. Ito ay nanggagaling sa sa ilalim natin, sa ating mga plano, no, na pagsasa ilalim natin, no, sa mga plano ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, yun yung napakalaga, katulad nung nabanggit natin, no, sa ating verse sa Kawikaan 16:9, no. At tandaan din natin, no, na ang espiritu, no, ng pagpipigil, yan, sa ating sarili, or yung self-discipline na binanggit natin dito sa ating ikalawang verse, no, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ito ay isa, no, sa pinaka malakas na armas ng isang godly woman, no, ng isang godly person, no, yung pagpipigil sa sarili. Ito ay ito ang kakayahan, no, na magpapadala, na hindi tayo nagpapadala sa emosyon o sa takbo ng kapaligiran, no. Hindi tayo nagpapadala sa pressure at nananatili tayong nakafocus, no, nakafocus tayo sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So napakaganda, no, itong dalawang verse na ating nabasa, na siyang nagpapaalala sa atin, no, ng kahalagahan ng kung paano tayo magiging matatag, no, o paano tayo magkakaroon ng matatag na puso na nakayuko sa ating Panginoong Diyos, o sumusunod, no, sa gusto ng ating Panginoong Diyos. At dito, no, meron din tayong isang example, no, sa Bible na pwede nating pagkuhanan ng inspiration natin dito sa ating topic, no. Isipin natin yung bigat na pinasan ni Maria, no, ang ina ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao, no, dito sa lupa. Siya ay isang bata pa lamang, no, bata pa lamang siya na babae. So, dalagita, no, na binigyan ng napakalaking responsibilidad, no. Hindi siya nagreklamo ng malakas, no. Actually,
natin siya nakitang nagreklamo talaga, no? Hindi siya nag-post. Siyempre, noong panahon na yun, wala pang social media, no? Kumbaga, hindi niya ikinalat or hindi siya nag-ingay, no? Tungkol doon, or hindi siya na-stress. Ayan. Hindi siya na-stress. Or, ewan ko lang, no? Kasi syempre, pwedeng, tayo naman ay sumusunod kung ano lamang, no? Yung nakasulat sa banal na kasulatan. Pero kasi yung pananampalataya na meron siya, masasabi nating hindi ito, kumbaga, nalabanan niya, no? Kung existing na ba yung stress nung panahon na yon, ano? Nalabanan niya yung feeling na ganon, no? So, sabi nga sa Lucas chapter 2 verse 19, datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na kaniyang pinagbulay-bulayan sa kaniyang puso. Ayan. So, nung narinig niya, no, ibig sabihin iningatan niya, no, pinagbulay-bulayan niya, no, pinag-isipan niya, pero hindi in a way na nagke-create ng stress sa kanya, no? Kasi andun yung tiwala niya sa Panginoong Diyos, eh. So, her quiet strength was found in reflecting on God's Word, no? Even when she didn't understand everything that was happening, no? Hindi niya alam kung ano talaga yung nangyayari or mangyayari, no? Andoon kasi yung tiwala niya, no? Sa sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, no? Sa ating araw na ito, no? So, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos lahat ng dalahin natin, kabigatan natin, o mga plano natin sa buhay, no? Napakahalaga, no? Kung tayo ay magpaplano, una, isanggunin natin ito sa Panginoong Diyos at magkaroon tayo ng tiwala, no? Na naisangguni natin sa Panginoong Diyos, kaya tutulungan niya tayo, siya ang magbibigay sa atin ng daan para maisagawa ang anumang mga bagay, no, na iniisip natin o pinaplano natin sa ating buhay. So, ngayong araw na ito, ang hamon para sa atin ay magkaroon tayo ng pause and pray moment. So, sa tuwing makakaramdam tayo ng pressure o kaba ngayong araw, huwag agad tayong mag-react. No? So, yung pagiging kalmado, no, na pinag-aralan natin nung Friday, apply pa rin natin, no? At huminto tayo muna, no? Huminga ng malalim. Ako, napakahalaga niyan. Yung breathing, no? Kahit sa akin, ano, pagka minsan nararamdaman kong nangingima yung mga kamay-kamay ko, so kailangan kong huminga, nagpapaalala yun sa akin, kailangan kong huminga ng malalim, no, ng mga 5 times, no. Kailangan kong ikalma yung aking sarili at sabihin, no, sa Panginoong Diyos na Panginoon, ang hakbang ko ay nasa iyong mga kamay. So, ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos, no? So, tulungan tayo ng Panginoong Diyos na mai-practice natin yung quiet power of self-control instead of rushing to react. Ayan, so muli napakagandang pinag-aralan natin sa umagang ito, no? Ang pagiging godly woman ay hindi nangangahulugan na wala tayong kaba. Ibig sabihin lang nito, kahit may kaba tayo, mas nananaig pa rin sa atin, no, yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos. So, ang katatagan, no, katatagan natin ay hindi galing sa sariling lakas natin, kundi sa katotohanan, no, na ang Diyos ang nagtutuwid ng ating mga hakbang. So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang paalala mo sa amin sa umagang ito. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga hakbangin, sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, at ikaw po ang magbigay katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. At Ama, patuloy mo pong gawin kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
a blessed, blessed morning po ulit sa bawat isa. See you again tomorrow. And later, huwag nyo rin pong kalimutan yung ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Kathleen. So again, to God be all the glory. Take care and God bless.